Okay, recorded na. Sige. Sige, sinong may alam about .NET programming? Pinpot, raise ka ng hand. Ano ba yun? Pagkakaalam ko lang sir opinion. Oh, Ang sige. .NET, ang .NET .NET is more on siya sa websites ganun. Oo, tama, pwede. Sino pa? Ano ba? Dan, may idea ka? Wala akong idea, sir. Ngayon ko lang nalaman to, sir. Okay, sige. So kung wala kayong idea, ano kaya yung sa tingin nyo gagawin natin dito sa .NET programming na lang? Kung dati Java, di ba, gagawa lang tayo ng code. Dito sa .NET, kaya ano kayo mga magiging output natin dito sa .NET programming? Yun na lang, ano yung magiging output natin? Possible na pwede natin gawin. Um, Mga numbers ata, sir? Number? Numbers? Ano pa? O, sige, numbers. Ano pa? Parang kakaiba, no? .NET. Tuldok talaga siya, hindi siya DOT. Tuldok, net. more on more on URL or more on application. O, sige, may point si Clinton about URL kasi ang .NET is online. Gagawin natin online. Pero magpo-focus tayo dito sa .NET. Mamaya ko na lang i-present yung gusto kong presentation ko. So yung .NET programming is dito kasi sa module ay dun sa mismong guide ko is gagawa tayo ng website. So yun. So interesting ka. Website, yes, sir. web page, gano'n. So yun. So dati kasi sa Java is more on, kumbaga ang Java kasi Codes. application. Codes, software application, mga ganon. Eh si .NET, madami kasing pwedeng .NET eh. Pero magpo-focus tayo sa, excuse me, magpo-focus tayo sa website o web page. Dapat after nitong .NET natin na klase hanggang sa second quarter, kasi second quarter lang to, ang re-required kong output is meron dapat kayong magawang sarili nyong website. Gets nyo ba? Yes, sir. Kumbaga portfolio nyo as a student. No? So ganun, gagawa kayo ng portfolio website nyo. So yun yung magiging requirements nyo sa akin. Yun lang, simple lang. Diba? Isa lang. Pero syempre medyo matagal. Mahirap gawin. Kasi dito sa .NET programming, madami tayong language na gagamitin. Sa Java, isang language lang. Syempre, Java yon. Dito sa .NET, pag-aaralan natin is, saglit lang, may maingay. Okay, tuloy. So sa .NET kasi is madami tayong pag-aaralan, to be honest. Medyo mas mahirap ng konti siguro. Para sa akin, mas mahirap ng konti kasi nga, mas madami tayong pag-aaralan. Una, pag-aaralan natin is HTML. Narinig niyo na bang about HTML? Yes, sir. Okay, so HTML, Hypertext Preprocessor. Next is the CSS o the Cascading Style Sheet. So, ang code ng HTML is iba sa CSS. Magkaiba ang code nila. So, ibig sabihin, different language, different na concept, di ba? Siyempre, iba yung concept ng HTML, iba yung concept ng CSS. So, dalawang programming language ang gagamitin natin. Pero, si HTML is hindi siya programming language, no? Hindi siya programming language. Pero, may code pa rin naman yan. So, HTML, CSS, next is JavaScript. Huwag kayong mabigla, JavaScript. Madami yan, magkakaiba yan. Magkaiba ang code ng HTML, CSS, and JavaScript. Nakuha nyo ba? Medyo baka nagugulat kayo. And last but not the least is the ASP.NET. Yung last, yung pinaka-importante. Sir, ano ba yung pagkakaiba ng apat na yan? Si HTML, yun yung nakikita natin na sa website. Yun mismo siya. Kung ano yung nakikita natin sa screen natin. Nakikita nyo ba yung screen?
Kaya tawag yan na HTML. May HTML code yan. So yun si HTML. Next, ano naman si CSS? CSS is Cascading Style Sheet from the word style. Si CSS, siya yung nagde-design, siya yung nag-arrange ng mga letters, kung gaano ba kalaki, kung nasaan ba dapat yung image. So si HTML, yung nakikita nyo, si CSS, siya yung nag-arrange kay HTML. Nakuha? So si JavaScript, ano naman kaya trabaho niya? Ang dami, di ba? Si JavaScript, siya naman yung naggagawa ng code kung paano mag-interact ang inyong web page. For example, itong Google Meet, pag clinic ko si X, o kaya si message, may magpa-pop up na message, di ba? Kung pansinin nyo. Or kung ipindot ko si present now, so yun mga example ng mga JavaScript. May pag mga interaction, yun na doon pumapasok si JavaScript. Nakuha nyo ba? Pag may interaction, may nag-output na lumabas or something kung may pinindot kayong mga buttons dyan, yan si JavaScript. Nakuha? Ulitin natin. Yes, sir. HTML, yun yung nakikita nyo. CSS, yun yung nagde-design ng siya yung nag-aayos ng HTML. Si JavaScript, siya yung tagagalaw. Lahat ng mga nakikita nyo. And last, si ASP.NET. Si ASP.NET is a dynamic website na ang gagawin mangyayari dito. For example, si .NET ASP, parang system na siya pag tutusin. Kung yung tatlo nagawa na natin, maglalas na si .NET, parang siya na yung magko-compile lahat ng tatlo para maging fully website na siya, which is interactive na website ang mangyayari. So Parang yun yung pinaka-process. Ano? Parang yun yung pinaka-process, sir. Yung last. Hindi naman. Kahit wala si last, gagana pa rin si tatlo. Or kung kahit wala si JavaScript, gagana pa rin si HTML. Kung wala si JavaScript, gagana pa rin si HTML, kaso walang design. Pero pag pinasukan kasi natin ng JavaScript, mas gaganda ang ating website kasi nga may design na. Nag-gets? Pag pinasukan natin ng JavaScript, mas lalong gumanda. Bakit? Kasi syempre may interactive yung website natin, kumbaga. Meron na siyang interaction. Nag-gets nyo? Hindi wala si Maylin. May interaction. Si Port naman, magkakaroon na rin ng interaction with the user and the server. Nag-gets nyo? So later on, yun yung i-discuss natin about sa .NET. Tandaan nyo. 4. Una, HTML. Pangalawa, CSS or the Cascading Style Sheet. Number 3 is the JavaScript. And lastly, the .NET. So yung 4 na yan is magkakaiba. Magkakaibang code, magkakaibang syntax, magkakaiba. Sir, JavaScript versus Java, parehas ba yun? Hindi. Parehas ba yun o hindi? Ang sagot doon is hindi. Magkaiba ang Java sa JavaScript. Si JavaScript, almost same naman kid. Hindi ko sinabing parehas sila, pero same sila. Almost same sila ng syntax ni Java. So kung may idea ka na sa programming kagaya ng Java, syempre nag-Java na tayo, may idea na kayo. Kung may idea na kayo about sa programming, madali nyo na lang makuha yung JavaScript. Yan lang importante. Pero at least sana kahit matutunan lang natin yung 3, yun yung importante. Una, HTML, CSS, JavaScript. Pag nabuo mo na yung 3, makagagawa na ng website kahit paano. Yun nga lang, walang user, walang interaction ng user at server. Pero syempre, start na tayo. O yun lang, pinhapiawan ko lang kayo kung ano ang pag-aaralan natin dito sa .NET. JavaScript. Okay, when? So any question? Bago tayo mag-move sa ating mismong module. Siyempre, i-base ko na lang sa module. Maylin, the question mo? May question ka, Maylin? Huwag kayong mahiyang ko na, magtanong. Sige, tanong-tanong lang. Okay lang yun. Para medyo hindi tayo mailang. Okay lang. Hindi problema yun. Opinion. Ako din, kung may correction, sabihin nyo lang, sir, mali. Mali naman yung sinabi mo. Dapat ganito. Siyempre, two-way process ang learning. Natututo ako sa inyo
at tututo kayo sa akin. So, ganun yun, di ba? So, magtulungan tayo dito. Okay ba? So, Maylin, may question ka ba? Wala. Hello, Maylin. Awan sa suna, sir. So na. Okay, sige. Medyo busy ni Maylin tadi baby na eh. Okay na ata. Okay, so i-present ko na sa inyo ang ating module. So, pasensya nyo na, hindi ako nakapag-prepare ng PowerPoint pero i-present natin ang inyong module mismo. So, I hope na hawak niyo yung I mean naka-open yung nakikita niyo ba yung screen ko? Pakita ko muna pala. I hope pala nakikita niyo yung aking screen. Magsabi kayo kung hindi. Makita niyo? Hindi. Nakikita, sir. Okay. JPEL. Yes, sir. Yes, sir. Next, sino pa di may isa? Ganun tayo. Clinton, Jampol, okay? Makikita mi, sir. Presenting, okay. Sige, sige. Maylin, tandakan? Okay, sige. Wala pa si Maylin. Sunod na lang siya. Sir. Okay. So, recorded naman itong ating klase. So, pag may hindi kayo naintindihan, pwede kayong magtanong or pwede nyong balikan. Isesend ko yung link ng ating video mamaya dun sa ating FB page. So, how to use this module? Siyempre, alam na natin yan. Nag-module na tayo. So, itong module pala natin is from Manila. So, credit sa Manila by Sir Raymond M. Monterde, Master Teacher ng CP Garcia High School. So, yun. So, hiniram natin ang kanyang module dahil sa totoo lang, ang .NET programming, Java programming, tayo lang, workbook lang ang nagkikater dito sa Isabela o Region 2, pagkakalam ko. Wala nang iba. So, yun. So, kakaibang workbook. Mga programmers. How to use this module? So, alam niyo naman na siguro. Diba? Next na tayo. So, lesson 1. Sir, bakit introduction to computer? Introduction to computer kasi nung sa Java natin, wala tayong introduction to computer. Ito kasing .NET is pang grade 11 sa Manila. Diba? Okay lang naman yun, pang grade 11 kasi nauna sa kanila. So, nung grade 11 sila, nag-start sila what is all about introduction to computer. So, unahin natin is about mga computer. Key terminologies, computer. Alam natin yan. It's an electronic, programmable. Okay, may tanong ako. Mabilis ba o sakto lang? Sakto lang, sir. Okay. First, computer. Alam na natin yan. Next is data. Pag sinabi nating data, the raw facts to be inputted into the computer. Next is the information. It is the process data. Motherboard contains the different RAM, ROM, and ROM. So, random access memory, read-only memory. So, ang pag-aralan natin yan is about the components or the hardware ng isang computer. So, yon. So, pag-aralan natin yan is hindi muna siya totally dun sa programming. Pag-aralan muna natin, hapyawan lang natin itong mga parts ng computer about sa basta yun, about computer, hindi muna tayo sa .NET. Para may idea muna tayo. Kasi nung grade 11, hindi rin na-discuss ang mga ito. So, direction. Try natin mag-pretest. Kung alam natin. Device used in a third generation of computer. Alam nyo ba yan? Okay. May login. Okay, wala. So, alam nyo ba yan? Device used in a third generation of computer. Abacus, Yung- charot. Abacus. Okay, tignan natin. Integrated circuit. Mukhang hindi siya abacus. Kasi si abacus is the first First computer. counting.
first generation of computer. Si Abacus kasi yan yung number. Kumbaga nag-start ata yan sa China. Yung alam mo yung laruan ng bata, yung dati bilog-bilog na ginaganon-ganon. Basta yun. So, yun. So, third generation of computer. Check natin lahat yung mga sagot mamaya. So, first counting device originated from Egypt. Lady Ada. Lady Ada. First computer device originated in Egypt. Possible is Lady Ada. Pero check natin later on. Next is the first computer programmer. Siyempre, no choice. Sino pa ba? Pamimilian. Of course, si Charles Babbage. Siya lang naman yung tao dito eh. Next, device used in first generation of computer. Tingin ko si... Yun. First use. Vacuum tube, charot. Maylin. Saglit lang. Maylin, nandiyan ka pa? Pakitanggal na lang yung charger mo siguro. Removing. Please. Umiinit ang cellphone ni Maylin. Pakitanggal Sir, na madi lang. na mag-charge. Ay, mag-charge. Madi na mag-charge, sir. Baka yung charger mo. Madi nag-charge, sir. Oh, Baka yung charging port. Mm-mm. Baka sira na yan. Baka sira. Bili ka ng bago. Or, hiram ka na lang. Muna. Sinong pwede mong paghiraman dyan. Okay. Sige, tuloy na natin. Next, device use. Next, father of computer. Mali. Father of computer is Charles Babbage. First computer programmer is Lady Ada. No. Sorry, kamali. Okay, so brief introduction. Nababasa ba o maliit? Palakin ko pa? Nababasa, sir. Nababasa. Pero ewan ko sa kanila. Guys, check. Nababasa, sir. Sige. Andyan pa ba si Kwan? Jam Paul? Tsaka si Jaymel? Yes, sir. Okay, sige. So, pakibasa nga, Jaymel, yung first paragraph. Jaymel? Sige na, para may participation time Sir, na. pa-zoom lang ba site? Ha? Pa-zoom ba site? Di ba ba? Zoom mo lang ba Pwede. site? Pwede ata i-zoom yun eh. Dito sa Naisip Google Meet. ka? Okay na. Okay na. Okay, sir. A computer is an electronic programmable device that can process, store, and Retrieve. that controls data or information. It can store, recover, and process information. You can Utilize. until a PC to type report, send email, and Check the you can likewise Egypt. Ay! utilize Hindi na into deal with yata sir Okay, spreadsheet. bookkeeping database and exclusive Pwede yun sa or not cases as you much in the one job knowledge. production game and Full of money from the ATM instruments or utilize an adding machine. of the ice Charles Babbage is one of the father of your lady others the first computer program of in the five generations namely. Okay. Yun yung Gila, sir. nagsasalita. sir Diyan, pakimute mo na naman. Naririnig yung pagbasa mo.
Naka-open mic pala ako. Sir, yung pangalawa, sir? Oh, next, dyan. Pangalawa. Um, it was the math procedure of abacus which was originated in Egypt and popularized in China that prompted the improvement of computers. While math device is an old ascertaining device, computers are present-day devices which performs numerous capacities. The PCs have become an integral part of individual. Math device can likewise be called as the most seasoned PC. So, yun pala, abacus, and nag-originate pala siya sa Egypt. Bukas pala yun. Sumikat lang siya dun sa China. And then, and from the improvement of computers. So, doon nag-start ang computers talaga sa abacus. So, originated in Egypt and popularized in China. So, next, pag-iba sa Maylin. Tanda ka pa lang, Maylin? Yes, sir. Okay. Sige, regardless. Ay, saglit lang. Okay, sige. Basa aksar. When. Regardless of whether you understand it or not, PCs assume a significant job in our lives. At the point when you pull back money from an ATM, summon staple goods at the store, or utilize an adding machine, you're utilizing a kind of PC. Okay. So, sino gusto mag-explain? So, ang PC is hindi lang about yung sa mga desktop PC, hindi lang basta pan. So, madaming possible kasi computer. Example niyan is yung ATM machine, mga ganon. So, lahat ng mga machine na na-utilize natin is a kind of PC. Example, ng mga television, smart TV, mga ganon. Yung PC na rin yung mga yan. So next, basta ako na magbasa. Charles Babbage is considered to be the father of computer. Sabi. While Lady Ada is the first computer programmer. So ang sagot din dun sa first computer is Lady Ada. So babae siya. Diba? So mahirap talaga intindihan ng babae. No? Kasi nga, kaya pala first computer programmer, kaya mahirap intindihan ng programming. Babae palang gumawa eh. Next, computer are divided into 5 generations, namely, so yan, 5. Meron tayong 5 generation ng computer. First generation is the vacuum tube. Excuse me, medyo delikado. The primary, okay, ako na lang magbasa. So later on na lang kayo. So para mabilis. The primary PC frameworks utilize vacuum tubes for hardware and attractive drums for memory and frequent gigantic occupying whole spaces. These pieces were over the top expensive to work and not withstand, utilizing a lot of power. The primary pieces created a great deal of warmth which is regularly reason for breakdown. So, check na natin kung ano ba tong first generation vacuum tubes. So, para magkaroon kayo ng idea kung ano ba to. So, Google natin, try natin mag-Google. Then i-check natin yung image. So yan, magkakaroon na tayo ng idea. So ito siya. Ganyan ang computer noon. So siyempre sobrang lalaki, di ba? Pansin niyo, nakikita niyo ba? Yes, sir. So ganyan ang mga computers noon. Yung first generation 1940 to 1956. So ganyan ang first generation computer. So yan. Yes, sir. Nakikita niyo lahat? So yan siya. Parang ang hirap i-operate. Sobrang bigat. Sobrang gastos sa kuryente. Di ba? Yan. So yan. Para magkaroon ng idea. Vacuum tubes. Ito kasi yung vacuum tubes. Nandyan siya. Yan. Yun. Oh, yung pala vacuum tubes. So yan yung mga yun. Yung sinasabi niyang vacuum tubes consist.
So those PCs are top expensive. So sobrang mahal ang computer noon. So yun, next generation is transistors. So basahin ko na lang, the world would see transistors supplant vacuum tubes in the second era of PCs. Transistors was imagined at Bell Labs in 1947, yet didn't see the world used in PCs until the late 1950s. So check natin what is second generation. Kung yan yung first generation, check natin kung may nag-improve. So, sa tingin nyo, nag-improve ba ang second generation? Yes, sir. Mas Siyempre, maliit. medyo mas lumit ng kahit pa paano ng contest o naging ganyan siya, di ba? Transistor computer. So, yan siya. Basahin ulit natin yung transistor. Transistor. Sabi, the transistor was far better than the vacuum tube, permitting pieces to decrease quicker, less expensive, and more vitality productive and more solid than their original ancestors. So, ganito kasi yung transistors, yung parang pumipitik-pitik siyang ganun. Uy, excuse me. So, yun. So, next is the third generation or the integrated circuits. Check natin what is about integrated circuits. So, yan. Yan na yung third generation. Mukha ng computer. Nagmukha na talaga siyang computer. So, yan siya. Pero noon, alam nyo, ang kwento sa akin noon dyan about computer. For example, may gagawin ka. May insert ka pa siya eh. Parang diskette yon. So, malaki. Sobrang laki. May insert ka, tatanggalin mo. Ganon kahirap ang computer doon noon. So, pero yung third generation, kung makikita natin, nagmumukhang computer na talaga siya yung ngayon, di ba? Medyo malaki lang si RT at tray tube pa rin siya, hindi siya flat screen, hindi siya LCD. So yan ang third generation. Okay, basahin lang natin yung meaning niya saglit. The advancement of the coordinated circuit was the sign of the third era of PCs. Transistors were scaled down and put on silicon chips called semiconductors, which definitely sped up the productivity of PCs. Sabi, rather than punch card and printouts, clients communicated with third-era PCs through consoles and screens. So, meron na talaga siyang screen. Kasi, di ba, nung una, kung papansinin natin, wala pa siyang screen, di ba? Oh, ito yung second generation, wala pang screen. And the first generation, so, yan. Kung papansinin natin, wala pa siyang screen. Pero yung third generation, meron na siyang screen. O, di ba? Sabi, dito, yung sinabi niya, PC through consoles. Meron siyang console, yung controller niya, gano'n, keyboard, gano'n, and screen. So, doon na nag-start si computer natin. Third generation. Next, siyempre, si fourth generation or the microprocessors, 1971 to present. So, ibig sabihin hanggang ngayon. So, pang fourth generation pa lang ngayon. So, check natin kung ano nang pagkakaiba. So, ayan. So, ito na siguro yung computer na nabutan ko nung unang-una. So, ayan siya. Yung CPU naman, sir. yung nasa kwan. Meron na. Yung CPU niya ay nasa kwan ng monitor. Ganun. So, yan. So, microprocessors. So, ito na siya. So, yung mismong computer na natin ngayon is the fourth generation microprocessors. 1971 to present. Next, meron pa, is the fifth, parang kanina lang to nung Empotech. Parang ito yung 3.0, Web 3.0. Ito naman si Web 2.0, parang ganun. Pero hindi ko sasabihin siya, parang ganun lang. So check natin si fifth generation artificial intelligence, yung sinasabi kong AI, na kumbaga computer yung ka-interact mo. Hindi siya tao.
Pero yung computer na ka-interact mo is pre-program din ng tao. Siyempre, programmer. Diba? Tao yun. Fifth era figuring gadgets in view of artificial intelligence are still being developed. However, there are few applications. For example, voice acknowledgement that are being utilized today. The utilization of equal handling and superconductors are assisting with making man-made reasoning and reality. Sabi niya, man-made reasoning. So parang ibig sabihin, man-made siya. Talagang ginawa ng tao. So yung man-made na ito yung tinatawag kong artificial intelligence. Kumbaga, man-made na utak. Hindi siya, parang sa atin natututo tayo, yun naman is hindi. Natututo siya pag may program lang. Ganun. So, nag-gets 5th generation. Pero check natin itong 5th generation na to. Kung ano ba itsura niya. So, ito. So, kung mapapansin natin, parang may robot, diba? So, yan na yan, AI. Pero may mga Modern. pa rin. O, yan. So, yan man. 5th generation. So, yan na siya. Man-made yan na program. So, kung ano yung na-program lang, yun din lang naman kindi yung alam niya. Pero meron na yung bago ngayon, yung mismong natututo na siya kung ano yung nakikita niya, something ganun. Pero, na-program pa rin yun. Nagigets niyo ba? So, natututo siya sa mga nakikita niya, sa mga nagagawa niya, pero prinogram pa rin yung system na yun. So, yun. Next is computer programming. So, basahin ko na lang. Computer programming is the process of designing and building an executable program for accomplishing and building an executable computer program for accomplishing a specific computing task. So, nagets ba? So, sabi niya, specific computing task. So, yung computer programming is para magagawa tayo ng isang program which is mapapabilis yung isang bagay. Parang ganon. So, sabi, programming involves tasks, sabi niya, such as analysis. So, ibig sabihin, pag programmer ka, kailangan mo talagang medyo may analyzation ka, may logic. Kasi hindi pwedeng ganyan program lang. Siyempre, isipin mo yung kakalabasan, yung magiging output, pag ganun yung program mo. Next is the generating algorithms. So, may algorithms yan. Pag sinabi natin algorithms, meron siyang flow kung paano siya ma-finish yung isang bagay na system. Yung for example, system. Paano yung algorithm niya para mapunta siya dun sa finish line. So, yun yung tinatawag na algorithm. Next is the profiling algorithms, accuracy and resource consumption, and the implementation of algorithms in a chosen programming language. Madaming klaseng algorithms. Totoo itong sinabi niya na nakadepende sa programming language na gagamitin natin. Sabi, the source code of a program is written in one, sabi niya, at least one or more language that are intelligibly to programmers. So, ito na yung sinasabi natin computer programming, ginagawa ng mga programmers. Yung mga that are, dito. Wala. Nasaan na yun? Sabi, the source code of a program is written in one or more language that are intelligibly to programmers. Sabi niya, to programmers, siyempre, programmers, rather than machine code which is directly executed by central processing unit. The purpose of programming is to find a sequence of instruction. Siyempre, programming, sequence yan, instruction. Yun yung algorithm na sinasabi ko kanina. That will automate the performance of a task which can be complex as an operating system. Example ng algorithm yan. Pupunta ka sa ATM. Ano bang unang gagawin mo pag mag-withdraw ka ng ATM? Siyempre,
insert mo yung kwan, ito yung algorithm. Paano tayo mag-withdraw sa ATM machine. Ang algorithm yan, syempre una, insert the card, di ba? Then, anong next na gagawin mo? Pero depende kasi sa ATM machine. Meron yung iba, tatanungin niya na agad yung password. Meron naman yung iba magse-select ka na kung anong transactions ang gagawin mo. For example, withdraw, di ba? Or check balance, sabi niya. For example, check balance. So, mati-check mo yung balance. Pag click mo yung check balance, dun pa lang niya kukunin yung password. So, pwedeng ganon. Or, yung sinabi ko nina, upon inserting the card, may magpapagita ng password. Then, after ng password, pwede ka nang maggawa ng mga transactions like check balance or ano ba, deposit, di ko alam sure. Withdraw. So, for example, nag-withdraw ka. Kunwari, withdraw yung clinic ko. Pinindot ko. So, after ng pinindot, anong next step? Siyempre, tatanungin niya kung savings or ano yung isa? Savings or basta yung isa. Kadalasan ginagamit natin is the savings. Apan natin na pinindot yung savings is makikita natin after savings, ano nang next step na gagawin natin? Siyempre, ilalagay na natin yung kung ilang amount. Then, after natin ma-input yung amount, tatanungin, i-confirm niya kung tama ba, di ba? So, after mo pinindot yun, so, siyempre, nagpa-process na, then, ilalabas na yung pera, then, kukunin. Then, after ma-process, lalabas na yung ATM mo. So, yun yung flow, di ba? After mo makuha yung ATM, doon na rin lalabas yung pera. After lalabas ng pera, lalabas na yung anong pangalan nun? Resibo. So yun yung algorithm ng paano operate, paano mag-withdraw sa ATM machine. So yun lang. So yun yung sabi niya dito kasi 'di ba, sequence of instruction. So yun yun. Yun yung gusto kong point out about sa programming. Meron siyang sequence of instruction or sequence of process that will automate the performance of a task. Sabi niya. So, yun dyan. So, next, nakuha ba? O may question? Hello, andyan pa kayo? Andyan pa? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kala ko wala na eh. Hindi ko kasi kayo nakikita eh kung sakali. Kasi yung screen ko lang din nakikita ko. Okay. So, next. Type of computer programming. Types pala, sorry. Okay. Medyo madami to. Pwede kayong mag-take note kung gusto niya or meron naman kayong module, basahin niyo na lang. So, hapyawan na lang natin. Para hanggang page 16 pala to eh. Okay, so types of computer programming. Siyempre, dapat alam natin to. First is the machine and saglit nga, inom lang ako ng tubig. Saglit lang ha. Sige, sir. Sige, sir.
Okay. Continue na natin. Okay. Look. 1, 2, 3. Okay. Apat naman na kayo. Okay. Tuloy natin. Okay. Types of computer programming. First, the machine and assembly language. Java is a low-level programming language. It's a low-level programming language. It is a group of language. It implements a symbolic representation of machine code. So machine, about sa low level, hindi ko masyadong kabisado itong machine. Pero baka hindi na masyadong ginagamit to si machine and assembly language. Kasi low level programming na siya. Next is the algorithmic languages. Are used to design mathematical or symbolic computations. It is used to express algebraic expressions. The first high-level language. So itong algorithmic, kadalasan ito talaga from the word algorithm is yun yung mga mathematical symbols, yung mga computation. Siyempre, ito siguro yung mga machine tawag nito, mga machine code, mga machine learning, kumbaga. Algorithmic, medyo high level talaga to. Yung mga matatalinong programmers ang gumagamit sa algorithmic language. Next is the business-oriented language. It's a high-level programming language that's used for business application. So high level din siya. Pag high level, parehas na si algorithmic na for business applications madalas ginagamit. Is used for design, operating system, and administrative in many business applications today. Pag sinabi natin business applications kasi, ito yung kadalasan na sa mga company na malalaki. So meron silang sariling system. So yun, ginamitan ng business-oriented language. Kumbaga para secure yung mismo kanilang company about sa business. Next, the education-oriented language. Are some education-oriented language like BASIC, Pascal, Logo, etc. Ito naman, education-oriented language. Ito yung mga from the word yun na nga, BASIC. Yun yung mga, kumbaga, ito yung mga, kung dapat dyan tayo, sa programming, dyan tayo mag-start. Yung mga base. Yung BASIC kasi, programming language din yan. Si Pascal is programming language. Pero sa programming, pag mag-start tayo, dapat alam muna natin yung BASIC or Pascal. Pero kasi bibihira na gamitin yan. Kasi nga 'di ba, kumbaga outdated na siya. Pero diyan nag-start yung mga programmers talaga nung unang-una. Next is the scripting language. Scripting language can be defined as the programming language is used for integrating and communicating with other programming language like JavaScript. Ito yung kailangan natin. VB Script, PHP, Perl are the most used scripting language. Dito, Perl sabi niya medyo yung nagdududa ako. Pero sige, sabi natin most used. Pero para sa akin, ang most used pa rin is si JavaScript. In my opinion syempre, search ko later on. Si JavaScript ang isa sa mga ginagamit palagi pagdating sa scripting language. So yan, alam na natin yan. Dapat scripting language can be defined programming language for integrating and communicating with other programming language. So siya yung nasa gitna. Kaya sinabi ko, HTML, CSS, with JavaScript, and ASP. So nasa gitna siya. Siya yung nagko-communicate dun sa dalawang programming language, which is yung nasa HTML, CSS, at sa ASP. Nasa gitna siya. Server scripting. Next, document formatting language is used to specify the organization of printed text and graphics. This markup describes the intended function of portions of a document. Medyo hindi ko kabisado to si document formatting language. Next, declarative language is a very high-level programming language. Is also known as the non-procedural programming language. Non-procedural. Pag sinabi natin kasi procedural,
kung ano yung nakikita mo doon, andun na lahat yung program, yung code. Kasi nga procedure, andun na lahat. Pag sinan procedural, magkaka-separate yan. Kumbaga, non-procedure hindi niya hinahanap yung procedure, non-procedural siya. Si procedural, nandun na lahat ng mga procedure kung paano mag-run ang isang system. Next is the object-oriented language. Itong si object-oriented language, yan si Java. Kumbaga, nung last year, ito, si Java is an object-oriented language. It's a computer programming language that revolves around the concept of an object. Pinaka-the best para sa akin itong si object-oriented language. Pinaka-madali at pinaka-simple na pag-aralan pagdating sa types of computer programming. Ito, isa sa mga pinakamahirap. Si algorithmic languages. Kumbaga, yung mga machine, kadalasan ito. Business, sa mga business, education, ito medyo di ko kabisado, scripting language. Ito ang isa sa mga kailangan natin, server scripting language. Kasi nga nandito si JavaScript, isa siyang scripting language. Si PHP is, example niyan na nagawa is si Facebook. Si Facebook is made of PHP programming. Isa sa mga gustong-gusto kong programming language nung nasa college ako is si PHP. Bakit? Ang dali-dali niya eh. Parang si Java, halos parehas sila ng syntax ni Java at ni C++. Pag college kasi, syempre basics, kailangan mo matutunan yung C++, then pag kasi nag-level ka na, medyo mag-iba na yung mga code. Pero si PHP, parang inadapt niya yung syntax nila Java, nila C++, nila C. So, magiging mas madali para sa iyo. So, si PHP, example niya, ulitin ko si Facebook. Made of PHP si Facebook. Object-oriented programming language. So, yan yung noon grade 11 ko, si Java. Next is computer programmer. Sino ba yung nandito? Okay, Clinton, pakibasa mo nga yung computer programmer. Clinton, Sir, madi makita. di makita? Ayatan din, sir. A computer programmer create the code for software application and operating system. A software developer design a computer program. The programmer write code that convert that design into a set of instruction. Sige, tuloy mo. A computer can flow. They test the program to look for errors and then rewrite it until it is error-free. The programmer continues to evaluate programs that are in use, making updates and adjustments is as needed. Okay. So, thank you. So, computer programmer, sa akin naman, para sa akin, sa definition ko ng computer programmer, lalo na pag nasa company ka or as a programmer, hindi ka mag-isa. Team yan. Siguro at least nasa 5 yung compose ng team nyo. Meron talagang developer, may tinatawag kasi tayong 3 eh. At least 3 siguro or 5 para sa akin. Pag gagawa kayo ng system or any application, software application, mga programmer yan, nagko-compose yan ng grupo. Hindi lang siya iisa. Pag iisa hindi na ako maniwala. Hindi ako maniwala na kaya niyang gawin isa. Depende na lang kung siyang full stack developer. Ang computer programmer kasi, meron tayong taga-design. Siya yung taga-design, meron yung taga-code mismo, at meron yung taga-gawa ng database. So, 3 na sila. So, ibig sabihin, hindi magagawa, yung mga programmer is composed ng team. So, yung team na yun, at least 3 to 5 to 10 or to 20, ganun ang mga programmer. Hindi lang siya nag-iisa. Depende na lang, talagang programmer lang siya ng isang system na maliit, gano'n.
Pero pag malalaking company, for example, si Facebook, hindi naman mag-isa ni Mark Zuckerberg dyan eh. Meron naman siyang mga programmer dyan. So si Mark lang is a senior web developer or a programmer, siya siyang senior. Siya yung taga-check na lang ang ginagawa niya. Pero merong mga meron siyang mga programmers. Meron din siyang senior programmers, kumbaga. Pero siya yung pinaka-head ng program. Then yung siguro siya na lang taga-compile. Kailangan gawin ito, mag-program ka ng ganyan. Ipapasa niya doon sa isang programmer. Kailangan ko ng ganyan, gawin mo ito. Dapat ganyan siya. Then after siya na magko-compile, magko-consolidate. Then magka-come up siya ng isang system. So yun. So for example, gusto mo maging programmer, mag-apply ka sa mga company. Matututo ka kasi pag mag-isa, mga freelance, mahirap. Kailangan mo ng team. Yung freelance kasi, paisa-isa lang yung project mo. Pero pag kasi team, as a team, programmer, as a team of a programmer, madami kayo dyan. Nung nagtatrabaho ko sa, kung alam niyo, Universal Leaf, Philippines, dito sa Reina Mercedes, meron talaga silang office ng mga programmer. Pinasok ko yung then one time, mapansin mo, ang mga database developer nila is mga babae. Ang dami nila. 2 babae, 1 bading. Tapos meron silang senior developer na isa. Meron din junior developer, junior programmer, senior programmer. Ang dami nila. Siguro, nasa 7 sila sa isang room. Mga programmers lahat yun. So, pero magkakaiba ng specialization. Yun yung sinasabi ko. Kasi hindi isa, kayang-kaya niyang gawin. Kasi may specialization nga sila na tinatawag. So, yun. Share ko lang. So, ito, sabi niya, they test the program to look for errors and then rewrite it until it is error-free. Yun, sabi niya, itetest muna yung system bago siguro nila i-produce para syempre error-free na naman. Pero ito, ulitin ko rin, share ko na naman. Yung time na nun yun, mismong system nandun. Na-check ko, hindi ko naman totally na-check, pero may mga something error na sinabi ko, sir, ayaw naman gumana yung ganito, ganyan. Siyempre, doon mismo actual, i-code na nila. Nandun na mismo code na din, nirarun nila din pag gumana. So yun, salpak ulit, ganun siya. Ang ganda talaga ng setup nun doon. Pag may error, makita mo may error, hindi gumana, sabihin mo, ayusin na lang. So yun. So dapat error-free. Pero yung kasi ongoing na kasing natetest, then nagkaroon ng updates. Siyempre pag may updates, meron at meron error. Meron bug, mga ganun. Next, the popular types of a programmer. So ito na yung mga sinasabi kong iba-ibang klaseng mga programmer. Dito pala eh. Pinahirapan pa ako. First is the system programmers. System programmers are to install, customize, and maintain the operating system and also installs and upgrades products that run on the system. Example nito is mga CAD engineer. Sir, ano yung CAD engineer? Yun yung ano tawag nun, yung gumagawa ng blue tawag na nito. CAD. AutoCAD. Nakalimutan ko na. Basta yun yung mga blueprint. Ano mo kasi meaning ng CAD? Nakalimutan ko. Wait lang. Yan. Ayun, computer-aided design. So, yun. So, sila yung mga engineers na CAD. Yung mga gagawa ng mga tawag na mga bahay, mga something ganun. System engineers. Yan naman yung mga gumagawa ng mga system. Sila yung mga system na gumagawa. Example ng system is yung mga sana LMS ng school. For example, nasa private school sana kayo. Meron talaga tayong pinupuntahan na system. Hindi siya Google Meet. Sila yung mga gumagawa ng mga system. For example, bigyan ko kayo ng example ng system. Yan yung for example, system ng ano kasing pangalan nun? Ng isang company, may system sila na for example, attendance, ganon. Mga taga-check, kung kunwari payroll system, ganon. So next,
is the DevOps developer. Si DevOps developer ay yung mga developer ng mga applications. Ganun. Next is the software developer. Ang pagkaiba ng system tsaka sa system. Si system kasi is intended for a specific na dapat niyang gawin. For example, yung sinabi ko, payroll system. Ang gagawin lang ng payroll is to compute yung magkano sa sahurin ng tao niya, magkano sa sahurin ng isang tao, magkano yung per day niya. Yun si system, naka-specific. Si software developer naman, specific din lang yung task niya, kaso hanggang dun din lang siya. Example si software developer. Example ibigyan ko ng example is the Photoshop. Ano lang bang pwedeng gawin ni Photoshop? Siyempre, magkuha ng image, di ba? Mag-edit sa Photoshop o image. Sa video, siyempre, pwede rin. Pero hindi siya ginagawa kadalasan sa Photoshop. Intended naman ang video kay Adobe Premiere. No? So, yun, example ulit ng software is the Premiere. Another example, si Google Chrome, Microsoft Office, sila Microsoft Word, Excel, PowerPoint. So, yun yung mga software. Nagigets nyo ang difference niya. Si system, intended kadalasan yan sa mga company, mga ganun lang din. Si software, pwedeng kahit sino gumamit. Basta meron ka ng software. Nagigets nyo, pwede nyo i-download anytime, anywhere. Si system is hindi. System lang ng isang company yun. O kaya system lang ng kahit na sinong pagmamayari nun. So, yun. Next is a web programmers. So, siguro dito na tayo papasok ng sinasabi ko. Kasi di ba about web developer tayo. .NET, I mean. So, pakibasa nga dyan about web developer. A web developer is a programmer who engage in the development of worldwide web applications or applications that are run over HTTP, CSS, or HTML from a web server to a web browser. Okay. Sino ang mga example nito? Siyempre, ito na. Ito yung gusto kong sabihin sa kanina na hindi lang 5 ang isang programmer, hindi lang siya isa, kundi nasa 3 to 5. Isa dito is the front-end developer. Sir, ano yung front-end? Pag sinabi nating front, nasa harapan. So, ibig sabihin, pag harapan, siya yung nakikita. Example niyan, kung ano yung nakikita mo sa screen nyo, yan yung ginawa ni front-end developer. Nagets? Next is si back-end developer. Sino si back-end developer? Siyempre, siya yung nasa likod. Ibig sabihin, kung may front-end ka, si back-end nasa likod, si front-end nasa harapan, edi hindi mo makita si back-end kasi nasa likod, di ba? So, yun siya. Si back-end, siya yung nasa likod niya, nagko-code mismo kung saan siya yung nagpapagana ng system ng website. Siya yung back-end developer, siya yung taga-code. Si front-end developer, taga-design lang yan. Taga-design kung ano yung nakikita mo. Pero ang nagpapagana lahat dyan is si back-end developer. Nagets? Pagkaiba ng front-end tsaka si back-end developer. Pero kung isa kang matalino, papasok na dyan si full-stack web developer. Kung baga designer ka na, ikaw pa mismo mag-code sa dinesign mo. Nagigets mo? Pero bibihira yung mga full-stack developer dyan. Madami naman hindi full-stack developer. Pero mas maganda para sa akin pag nag-focus ka lang sa isa. At least, master mo na yun. Pero madami din namang full-stack web developer dyan. Dami. So, yun. So, yung pagkakaiba niya yung 3. Pero meron pang isang kulang dito yung database developer. Yun naman dun sa database, yun yung magkakaroon tayo ng data storage. Yan. So, dito pinakita lang niya is yung front-end and back-end and the full-stack developer. Next. Game programmers. Sino pa yung nandyan? Apat. Okay, si Jampol na lang. Wala na si Maylin. Jampol, pakibasa yung game programmer. At kung sino yung mga yon. Okay. Jampol.
John Paul. Nako. Absent sa ni John Paul. John Paul. Okay, pakibasa. Game programmers. A game programmer is a programmer who develops code base for video games or related software such as game development tools. Game programming has many specialized disciplines, all of which fall under the game programmer. Okay. Sino yung mga yan? Sino yung mga example niyan is sumobra. Is the sino? Sige, John Paul, pakibasa. Game designer, audio designer, Audio engineer. lead programmer, animators. So ito, pag isa kang game programmers, so hindi ka lang din nag-iisa, madami na naman kayo. Kailangan mo siya ng game designer, taga-design ng game, kung paano dapat yung flow ng game. Next is the audio engineer. Napaka-importante ng audio engineer kasi magiging boring ang game pag walang sounds, di ba? Di ba? Agree? Agree, sir. Okay, next is the lead programmer. Siyempre, siya na yung pinaka, from the word lead, siya yung pinaka-head ng grupo. Next is the animators. Siya yung tagagawa ng move. Kung paano mag-animate yung isang hero, for example, sa ML, paano siya mag-move, di ba? Paano yung mga skills niya, paano yung animation, effects, so yan. Pag game programmers ka, pwede ka maging game designer, audio engineer, lead programmers, and animators. Ay, wait lang. May nag-chat yung Java ko. Conflict na naman. May Java na naman daw. Once a week lang magklase. Saglit lang ha. Chat ko lang saglit to. Nag-abang daw sila ng schedule nila. Kalatapos lang mag-meet eh. Meet na naman. Na-miss da ka, sir. Nagkalpas lang di ka naman. Once a week lang. Nako. Ilang beses tayo mag-meet sa .NET? Online. Metran. Apat ba? Alam ko isa lang. I-clarify ko na lang po. Okay. The next is the application programmer. Next, pakibasa dyan. Total, apat naman kayo. Kayo na lang magbasa.
Okay. Yung alin, sir? Yung application programmers. The application programmer is a programmer who is responsible for designing and testing program logic, coding programs, documentation, and preparation of programs for computer operations. Okay, sila SDE1, SDE2, software engineer. So medyo hindi ko kabisado anong ibig sabihin ng SD, copy paste, SDE1, computer. Wala. Ano ibig sabihin ng SDE1? Sinong may nakakaalam dyan? Wala. Ano ang meaning ng SDE1? So, balikan na lang to natin. Ipaalala nyo sa akin kung ano yung meaning ng SD1 is search ko. So, software engineer, syempre, application yan, meron niyang software engineer. Kumbaga, siya yung tagagawa, syempre engineer, yung flow, kung anong dapat, basta nandyan na lahat yan. Si software engineer, medyo mahirap yan. Responsible for designing and testing program logic. Kaya engineer ang kailangan natin. Kasi nga, responsible siya de designing and testing program logic. So yun, application programmers. Okay, so dito siguro hindi natin sasagutan yan kasi possible nasa activity sheets niyan yan. Now, hindi na natin sasagutan. Next, punta lang tayo din sa may computer hardware. Jmel, pag-ibasa, what is computer hardware? Jmel? Nako, wala na pala si Jmel. Clinton, nandiyan ka pa, Clinton? Yes, sir. Okay, pag-ibasa. Chat ko nga yung mga wala. Sige, pag-ibasa na. Computer hardware is a physical components that a computer system required to function. It encompasses everything with a circuit board that operate within a PC or laptop, including the motherboard, graphic card, CPU, or the central processing unit, ventilation fan, webcam, power supply, and so on. Okay. So sabi niya dito, everything with a circuit board that operates within a PC or laptop is a computer hardware. So example niyan is the motherboard, CPU, RAM, hard drive, diba? Power supply, and wala na. So yun lang yung basic hardware ng computer. So what is a motherboard? Oh, sige, sino na dyan? Si John Paul ulit. The motherboard is at the focal point of what makes a PC work. It houses the CPU and the center that all other equipment goes through. The motherboard goes about as a mind designating power where it requires speaking with the planning over every single other segment, making it one of the most significant bits of equipment in a PC. A motherboard contains the different components of computer. Okay, paki-explain mo na rin din. John Paul. Explain mo na, John Paul. Or kahit sino na sa inyo. At masakit yung lalamunan ko. Kanina pa nagdi-discuss. Okay. Ako na, sir. Ako na, Oh, sir. sige. Sige, Jan.
The motherboard is at the focal point of what makes a PC work. It houses the CPU and is a center that all other equipment goes through. The motherboard goes out as a mind, designating power where it's required, speaking with and planning over every single other segment, making it one of the most significant bits of equipment in a PC. A motherboard contains the different components of computer. No, yung explain. Ayaw mo yan. Sir, parang siya yung ano sir, yung siya yung isip, yung brain ng computer sir, ganun ba sir? Parang siya. Brain? May motherboard? Yes sir. Hanggang hindi ata. Ay yung ano pala. Ano ba? Ah, Parang ano ba to? sige lang. Sige lang, kaya mo yan. Ano ba? Sir, parang ano sir, dun yung motherboard siya yung parang parang lagayan ng CPU, yung fan, So, yun. RAM. RAM. Kumbaga, si motherboard ang isa sa mga pinaka-importante din kasi syempre, tama yung sinabi mo, dyan nakakabit lahat ng mga CPU, RAM, hard disk, di ba? Power supply. So, dyan nakakonect lahat. Kaya, kumbaga, tinawag siyang motherboard kasi syempre, nandyan lahat ng mga peripherals, dyan lahat nakakabit. So, yun, si motherboard. Kung makita nyo, may picture naman siya, yan yung motherboard. Pero hindi siya yung hindi siya yung parang brain ng computer. So, next. Clinton, pakibasa. The CPU or the central processing unit or processor is answerable for preparing all data from program run by your PC. The clock speed or the speed at which the processor form data is estimate in gigahertz. This implies a processor publicizing a high gigahertz rating will probably perform quicker than a corresponding determined processor of a similar brand and age. It is the heart and brain of the computer. Okay. So, paki-explain. Clinton. CPU is the most central of a computer. Most essential. Sige, may point ka. Kasi, si CPU, it is, yung nasa last sentence, sabi niya, it is the heart and brain of the computer. Siya yung utak talaga ng computer. Central Kasi, of a computer. si CPU kasi, siya yung nag-i-instruct lahat. Siya lahat. Kumbaga, siya yung utak. Kumbaga, yung utak natin, di ba? Siya naman nag-i-instruct sa atin kung ano ang gagawin natin, di ba? Yung utak, hindi naman yung puso, hindi naman yung paa, hindi naman yung bunganga, di ba? Yung utak natin nag-i-instruct kung ano ang ginagawa natin. So, ganyan din si CPU. So, kung mataas ang, kung medyo ano bang term dito? Kung medyo latest ka na CPU, mabilis ka, di ba? Yung mga old na CPUs, siyempre, matagal na yan. Diba? So, yun. So, sa CPU, kung kailangan mong gaming computer, dapat mataas ang CPU mo or the central processing unit. So, medyo may mali pag sinasabi nating alam mo di CPU. Okay. Kunin mo nga yung CPU. Pinatay mo na yung CPU. So, mali yun. So, yung nakikita natin yun is a system unit. Hindi siya CPU. Kasi yung CPU, yan lang eh. Yung square. Dapat sabihin mo, pinatay mo na yung system unit. Kasi yung system unit, andun na lahat. Yung motherboard, yung CPU, andun na yung mga RAM, yun.
nandun na yung naka-case na siya. Kaya dapat system unit. Hindi siya CPU. Oy, pinatay mo yung CPU. Paki-on yung CPU. So, hindi naman siya mali, pero dapat ma-practice natin yung tamang term. No? So, tawagin natin, system unit yon, hindi siya CPU. So, CPU kasi is maliit lang. Yan lang siya, chip lang siya na maliit. Okay, so next is what is RAM? Sino next? John Paul ba ulit? Okay, John Paul. Ay, saglit lang. Ako, tatatlo talaga tayo. Okay, John Paul. What is RAM? Random access memory or RAM is hardware found in the memory opening the motherboard. The job of RAM is briefly store on-the-fly data made by programs and to do as such that makes this information properly open. The assignments that required a regular memory could be rendering pictures of visual communication, altered video or photos, performing various as numerous application open. For instance, running a game on one screen and visiting by means of Discord on the other. Okay, so explain. John Paul. Sir, Ano? Okay. iti ram kami kat ko makita inti no i-open mo aja motherboard kin data programs that such make information properly open. Sir Ajay, ang kamo dito duman sir. Ano, i-open mo, makita mo di RAM. Okay, sige. So, ang RAM, wala kasi dito is a primary storage. Kumbaga, mag-o-open lang si RAM pag nag-open yung computer. Yun yung sigurong pwedeng palabasin dun sa sinabi ni John Paul. Si RAM, for example, 8 gig, di ba? Ano pang pwede kong example kay RAM? Si RAM, parang siyang drug pusher. Nagigets nyo? Kukuha siya ng something kakaiba doon kay drug lord. Si drug lord, yun yung hard disk. Yun yung tinatawag na hard drive. So, kung mas malaki siya, 8 gig, mas malaki yung supply na makukuha niya. Ipapasa niya kanino? Kay addict. Nagigets nyo? Siya yung parang way ni supplier tsaka ni addict. Nagigets nyo ba yung point ko? Si RAM. Gagana lang siya pag naka-on. Nagigets nyo? When hand. So, ganito siya. Si RAM, hindi dyan nasa-save kasi nakalagay dyan. Random access memory. Hindi dyan nasa-save ang ating mga data. Nasa-save lang dyan pag naka-open ang computer. Pero pag namatay, mawawala lahat yung mga naka-save. Di, paano yun sir? Di sana nasa-save yung aming data. Papasok siya ngayon kay hard drive. Okay, next. Sino ulit nagbasa? John. Hard drive. The hard drive is a capacity gadget answerable for putting away lasting and permanent information. This information of structures, however, is basically anything spared or introduced to a PC. For instance, PC programs, family photographs, working framework, and word handling archives, archives, ayun, Archives. So, etc. yun. So, si hard drive, para siyang yung supplier. Nagets nyo? Si memory card, yan yung dealer. Si, huwag na natin ikon si CPU, wala siyang alam dito. Siya yung taga-instruct si CPU. Si CPU, taga-instruct. Instruct niya si RAM kung anong kukunin niya kay hard drive. So, si hard drive, dyan na save. Si pictures, yung mga picture nyo, yung mga videos nyo, or kung ano-ano pa na applications, games.
So yun si hard drive. Yun yung way niya. Diyan na-store lahat ng ating data. So hindi kay RAM. Si RAM is a primary storage and si hard drive is the secondary storage. Kung hindi ako nagkakamali, secondary storage si hard drive. Next, what is graphics processing unit? So, sino na next? Clinton. Particularly significant for 3D rendering. The GPU does precisely what its name proposes and form enormous Right. batches of realistic information. You will Okay. find that your PC's illustration card has at any rate one GPU instead of the essential one board realistic abilities that PC motherboards gratefully committed design cards interface with the motherboards by means of a development space to work only on realistic rendering. This likewise implies you can overhaul your illustration card in the event that you need to get more execution from your PC. Okay, thank you. So, sinong may idea about sa GPU? Saan ginagamit naman ng GPU? Meron nakakalam GPU? Sino nang may gaming computer dito? O kaya nagbi-build ng computer or cellphone? Meron na rin natang GPU yung cellphone. Eh. Anyone? Okay, sige. Ako na. So, si GPU is yan yung video card na additional na nilalagay natin sa computer para makapag-render ka ng matataas. For example, isa akong AutoCAD developer, yung kanina yung AutoCAD, yung gagawa ng blueprint ng bahay, mag-sketch ka, or mag-games ka ng mga high-end games like Dota 2, yung mga matataas yung graphics. Kailangan natin ng GPU para katulong ni memory card at ni CPU na mag-render ng graphics. Kasi yung graphics, kailangan niya ay ng games, kailangan niya ng mag-render ng graphics, sobrang bigat niya. So, kailangan natin gumamit ng GPU. So, pag kunwari, CPU tsaka memory card mo lang, hindi niya kakayanin, ang pangit niya. Kailangan natin ng GPU. Ang cost ng GPU ng mga gaming PC, siguro yung price ng isang buong PC, yun yung magiging price ng GPU. Example, 100K. Ganun. Pero meron naman siguro mabili 10K, 15K, 20, pero yung mga high-end nasa 50 to 100 to 200K na GPU. Ganun siya kakakuan. Pero pag isa kang video editor or video basta something ganun or kaya graphic artist, kailangan natin ng GPU. So yan, ginagamit natin si GPU. Okay, next, what is power supply unit? Okay, John Paul. Sige na, malapit na mag-alas press. Okay, John Paul. John Paul. Diyan ka pa ba, John Paul? Madigan naka-open yung mic ko, sir. Pasensya. Sige. Sige. A power supply unit ordinarily condensed as PSU accomplish something beyond flexibly your PC with power. It is the point where force enters your framework from an outside force source and is then dispensed by the motherboard to singular part equipment. Not all power supplies are made similarly, be that as it may, and without the correct wattage PSU, your framework will neglect to work. Okay, paki-explain din. Kamu, sir. Ano natin use na PSU? Di kamu, sir. Okay, sige, anyone? Ano kayang use ng one?
Meron? May alam what power supply unit? Wala? Sige, ako na. Power supply unit, sige. Isa rin yan sa mga importante na hardware ng computer. Bakit? Siyempre, gagana ba ang isang gadget na walang kuryente? So, from the word power, siya ay magsusupply sa unit mo. Yun, di ba? Kaya nga power supply niya yung unit. Kaya power supply unit. So, sabi niya dito, not all power supplies are made similarly similarly be that as it may. Example ako, meron akong gaming computer, kaso wala. Example lang, sana meron. Pag meron akong gaming computer, may video card yan na mataas, may CPU yan, kailangan ko ng mas mataas na wattage na CPU. Kailangan ko at least nasa 600 watts. Dapat gold pa yon o kaya silver edition. Kasi kung nasa generic wattage PSU lang ako, ang possible na mangyari, masusunog lahat yan. Kasi nga hindi niya kaya sa sobrang bigat ng wattage, sobrang bigat na kailangan niya supplyan. Hindi niya kaya. Masusunog, masisirang yung PC. Kaya dapat, pag nagbuo ka ng computer, alam mo kung ano yung dapat required na wattage na PSU na bibilhin mo. Napaka-importante yan. Pag gagawa ng gaming PC, dapat at least mataas ang iyong power supply. Yung wattage niya, dapat nasa 500. Silver or gold or bronze. At least bronze. Hindi ka na pwedeng bumaba doon. Magkakaiba kasi yan. Madaming klaseng power supply. Yung sinasabi ko, 500 watts. Pag sinabi mong 500 watts, ordinary lang yun. Dapat meron siyang bronze, silver, or gold. Pero kahit bronze lang, okay na. So, yun. Yan yung power supply. Yung mga daming mga wire-wire na connect. So, yun siya. So, mukhang tapos na ang ating klase. May naintindihan ba about programming and hardware? Okay ba? May questions? Yes, sir. Any Wala, questions? sir. Any object or any sharings? Apa? Clinton, meron? Question? Sige lang. Sir, Question. Sir, Remind- nag-notebook ko. SDE. Clinton SDE. na. Sige, sir. Ha? Clinton. Remind, i-chat ko na lang yung meaning ng SDE, sir. SDD? Oo. SDE po. SDE1. Ay, okay. Thank you, Clinton. So, ang meaning ng SDE is Software Defined Everything. Software, okay? Software Defined Everything. design engineer ata. Software design engineer. Software design engineer ata, sir. Sige, thank you. Bale, Clinton, thank you dun sa information na sinend mo. Analyze ko pa mabuti kasi sabi niya dito, software-defined everything. SDE is an umbrella term that describe how virtualization and abstracting workloads from underlying hardware can be used to make information technology infrastructures more flexible and agile. So, ngayon, hindi ko pa masyadong masabi kung ano yung magiging purpose niya as a developer. Now, as a programmer, search ko pa konti. Tama naman yung SDM meaning mo. Thank you, Clinton. Okay, may question, John Paul? Sir, di notebook nga ko, ha? Yung saan anyadi nga notebook, sir? Madi nawatan tatay. Ay, di notebook. Di notebook, yun to'y kabila. Doon natin ilalagay yung mga answer sheets natin. Answer. Diba? So, wala. Ibibigay ko, instruct ko na lang kayo through Facebook. Total, wawalo lang naman kayo eh. Online, di ba? Mga safe, meron naman kayong data, isisend ko as picture para hindi nyo kailangan mag-download na if in case, di ba, pag Facebook kasi, pwede na natin i-open pag image. Isisend ko as image at isisend ko din as PDF kung gusto nyo. Pero isisend ko pa rin, I mean, dalawa, as image at as PDF. So, yun. Then, dun sa answer sheet, gusto ko yung notebook, nandun yung mga answers nyo, then picturean nyo yung mga
dapat yung picturean na mga activities na papagawa ko, then i-PM nyo sa akin para ma-check ko na. Then later on, i-submit nyo na lang dun yun after the quarter. So, pagkatapos ng first quarter, i-submit nyo, then ibabalik ko din agad para lang for verification. I-attach ko dun yung mga napinicturean nyo para makita nyo yung grades nyo, di ba? Nagets nyo ba? Babalik ulit yon. Then after nun, picturean nyo na naman to, then ibalik nyo na naman to sa akin yung notebook nyo. Okay ba? Nakuha nyo? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kahit yung, wag naman yung totally maliit yung medyo malaki nga malaki konti kahit papano. So yun, hindi naman natin bupunin yan, mga siguro at least 50 page lang. Baka hindi pa natin magamit. Pero sana. So any question? Before we end this session? Awan, nag-picture tayo man. Picture. Paki-open ang camera. Clinton and John Paul. Clinton. John Paul. Okay. 1, 2. Sige, ulit. 1, 2. Last. Pinipaste ko lang. Ulit. Wait lang. Oops. 1, 2. Nay, gulo. 1, 2. Okay. Game. Again. 1, 2. Okay, thank you. Saglit lang. Huwag ko na mag-out. Pwede nyo nag-off yung cam. Sige, okay ba? Medyo may naintindihan naman sa ating discussion. Yes, sir. Comment, suggestion. May suggestion ba kayo? Ano bang dapat gawin? Kailangan bang mas matagal? Yung pagsalita ko, medyo masakit yung lalamunan ko kasi yun eh. Medyo pasensya na. Sir, kailan ulit yung ano? Kailan ulit yung susunod na meet natin, sir? Bale, parang conflict kasi na naman eh. Kaya nga, i-ask ko nga ulit si Ma'am Heart kung paano yung scheduling natin. Mag-conflict. Conflict na naman sa Java. Ang alam ko kasi, once a week lang. Pero kasi double time kayo, 2 beses sa isang week. Kumbaga parang, di ba, twice a month sana. Pero kasi sa atin double time, twice dun sa isang week, then wala, then twice na naman sa isang week. So parang 4, nagigets nyo yung kwan ko. Sa isang week, 2 beses sana. Then the next week, wala tayong online kasi pure module kayo, di ba? Then the next week, twice na naman tayo mag-meet. Ganun ang alam ko eh. Nagigets nyo? Yes, sir. So ganun. Pero i-update ko kayo agad kung paano yung scheduling na natin kasi conflict, may Infotech pa pala ako na naman. Hindi ko sure. Tapos ito lang naman kiti subject ko, Infotech, .NET, saka Java. Pero kasi double time, quadruple time pa nga sa inyo. Kumbaga 4 hours ang meeting natin every day. Kung face-to-face, kasi actual talaga dapat to eh, hindi siya discussion. Kaya nga medyo kinakabahan ako kasi more on discussion ang mangyayari dito. Diba? Kailangan natin actual. Sana nga magkaroon ng mabawasan ng COVID. Sa dami-dami pa namang COVID dyan sa Parukbuk. Nag-increase na naman. 60 plus. Tama ba? 63. 63. Oh. Ingat-ingat bawal mo nang lumabas. Last update is 49 lang. Ito nga ron, naging 50, naging 49, kaya pala naging 49, namatay pa yung isa. Tapos nagbalik na 63, sir. Mas lalong kung mag-bet. Dapat mag-lockdown na. No. Basta stay safe lang, no. Huwag mo nang labas-labas para siyempre magkikita-kita pa rin tayo. Wala yung ma-quarantine ka niya. Yun, sir. So, ingat na. Ingat, muli. Sige, thank you. Siguro din, sir. Bye, sir. Sige, goodbye. Bye, sir. Thank you. Update na sa Facebook. Yun, sir. Okay, sige, thank you. Bye. Sir, pwede na mag-off, sir? Sige, pwede na. I-end ko na Bye, to. sir. Bye, sir. Okay, bye.